Magandang buhay! Ako ay si Cheryl K. Dizon. Ako si Chantel Sanguyo. Ako si Angeli Malabayabas. Ako si Faithlyn Gonzalez. Ako naman si Iasa sa Pineda Kabigtig. Ako si Eunice Claire Calayag. At ako si Eldrin Paras. Ngayon ay tatalakayin natin ang pambansang kita mula sa Araling Panlipunan. Tara, simulan na natin ang video lesson. Ang tanong, ano nga ba ang pambansang kita? Ang pambansang kita ay tumutukoy ito sa kabuuang kitang pinansyal ng lahat ng sektor o nasasakutuparan ng isang bansa o estado sa isang taon. May dalawang sektor ang pambansang kita, income approach at expenditure approach. Ang income approach ay tumutukoy sa isang paraan para sa pagtatansya ng halaga ng isang ari-arian sa pamamagitan ng pag-convert ng daloy ng pera sa hinaharap sa isang tinatansyang halaga. Kilala rin ito bilang diskarte sa capitalization. Ang expenditure approach naman ay tumutukoy sa isang paraan para sa pagkalkula ng gross domestic product ng isang bansa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lahat ng panghuling produkto at serbisyong binili sa isang partikular na panahon. Ito ang pinakakaraniwang paraan ng pagkalkula ng GDP. Paano natin nalalaman na may natamong pag-unlad ang isang bansa? Malalaman natin kung may narating na pagsulong at pag-unlad ang ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng pagsusuri sa economic performance nito. Ang economic performance ay tumutukoy sa lahat ng kalagayan ng mga gawain pang-ekonomiya ng bansa. Ang pangunahing layunin ay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao sa bansa. Nasusukat ito sa pamamagitan ng GNP at GDP. Dako naman tayo sa GDP o Gross Domestic Product. Pero ano nga ba ang meaning ng GDP? Ang GDP ay nangahuhulugang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na ginagawa sa loob ng bansa. Halimbawa, isang produkto galing sa Pilipinas ay nabebenta lamang sa Pilipinas. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na Gross National Product or GNP. Ang GNP ay tumutukoy sa kabuuang pampamiliang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Halimbawa, ang Jollibee, ang kanyang may-ari ay isang Pilipino. Magagamit rin ang GNP at GDP sa economic performance. May tinatawag rin tayong GNI or Gross National Income. Ang GNI ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa. Para sa paghahambing, ginagamit na pamantayan ang dolyar ng US. Kalamitang sinusukat ang GNI sa bawat quarter o sa loob ng isang taon. Pero ano o sino ang sagalan ng pamahalaan ang nagsusuri sa pambansang kita? Ang National Economic Development Authority or NEDA ang opisyal na tagalabas ng tala ng pambansang kita. Isang sangay ng NEDA ang National Statistical Coordination Board, NSCB, ang may tungkulin na magtala ng National Income Accounts, GNP at GDP. Ang lahat ng estadistika ay natitipon ng NSCB sa Philippine Statistical Yearbook. Mga iba pang pangsukat sa pambansang kita. Ang IMFS at EXFS, both are money flowing to foreign countries. Ngayon, dako naman tayo sa formula kung paano kunin ang GNI o Gross National Income ng isang bansa. Una, magsimula muna tayo sa GDP or Gross Domestic Product. Sukatin ang lahat ng aktibidad sa ekonomiya nangyayari sa loob ng bansa. Pangalawa, magdagdag ng EXFS. Isama ang kinikita ng mga residente ng bansa mula sa mga dayuhang pinagkukunan. Pang-ilo naman ay ibawas ang IMFS. Ibawas ang kinikita ng mga dayuhang residente mula sa mga lokal na mapagkukunan. Halimbawa, ang GDP natin ay 100 bilyong piso. Ang EXFS naman natin ay 200 bilyong piso.
At ang IMFS naman ay 150 bilyong piso. Ang formula natin ay GNI ay equal sa GDP plus EXFS minus IMFS. Diba? Ang GDP natin ay 100 bilyong piso at i-add natin sa kinalabasan ng EXFS na 200 bilyong piso at ang IMFS na 150 bilyong piso. Ang kinalabasan ng ating EXFS at IMFS ay 50 bilyong piso. Ngayon ay idadagdag natin sa GDP na 100 bilyong piso. Kaya ang GNI natin ay 150 bilyong piso. Ngayon, kung kayo ay nakinig, may mga tanong kami para sa inyo. Ready na ba kayo? Unang tanong, ano ang pambansang kita? Kung ang sagot mo ay kabuuang kitang pinansyal sa isang bansa, ay tama ka. Pangalawa, ano ang kahulugan ng GDP? Kung ang sagot mo ay Gross Domestic Product, may tama ka sa utak. At panghuli, kilala mo ba ang unang presidente ng ating bansang Pilipinas? A. Di ko alam. B. Emilio Aguinaldo. C. Ian Cesar. At D. Chantel. Ang tamang sagot ay si Emilio Aguinaldo. Mahusay! Ngayon, dito na natatapos ang video lesson na ito. Sana kayo ay nakinig at nakasagot. Kayo, ilang puntos ang inyong nakuha? Kung wala, okay lang, ba't di ka nakinig? Pero sana ito ay makatulong sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!